Magandang araw sa lahat. Ayan, land down under naman tayo ngayon. So again, magsisimula ulit tayo sa airport. Meron ulit tayong travel because binigyan tayo ng assignment for a 3-month assignment sa Australia. Meron kami gagawing project sa office namin doon. So tara, samahan nyo ko. Ayan, so preview muna tayo sa first day ko sa Australia. So hapon na medyo namasyal muna kami sa kalapit na garden, no. Yung naging flight ko is from Manila is Saturday night, and then dumating ako ng Melbourne ng early in the morning, mga 5 a.m. nasa Melbourne airport na ako. So 6 hours yung actual time na biyahe, pero 8 hours siya kapag nandun ka sa 2-hour na time difference. Pero kasi kapag DST, Daylight Saving Time, ang time difference na from Manila is 3 hours. So by the time na pumunta kasi ako is late May. So that's still nasa season sila ng autumn. And so ito yung experience ko on my first day. So we're now at NAIA Terminal 1. Since PAL ang ating airline, nasa Terminal 1 yung kanilang arrival and departure. Ayan. So may company policy din na kapag 6 hours or more ang flight time namin, nasa business class kami. So there's an opportunity na project and in-offer siya, so I grabbed it. So ngayon nasa business class tayo, but don't forget, okay, for all the people or all travelers na aalis and mag-arrive, for departure and arrival, you have to complete a travel form kasi hahanapin yan sa immigration, whether departure ka or arrival. Kailangan po yan. So pwede yan online, no? And para hindi na hassle dito sa kapag nandito ka na sa immigration part ng airport. So kasama sa business class yung access natin sa PAL's Mabuhay Lounge. So ito yung lounge for business class, first class, and for those na VIPs, and also may special access para sa Philippine Airlines lounge. Pwede ka rin naman magbayad to have an access, separate access dito sa Mabuhay Lounge. Actually, ang laki ng space nila rito kasi dun sa mga na-experience ko na ibang lounge, parang kalahati lang or 1/3 lang. Ayan. Tapos sa ibang lounge, sharing pa. Pero dito sa PAL, ang laki niya, malaki, parang 3 sections siya, no? And may mga area dito talaga na for resting. And kung gusto mong mag-nap, ganyan, kung matagal pa naman yung flight mo, ayan, mag-a-announce din naman sila kapag dito sa loob kapag yung mga flight na malapit ng mag-depart, para ma-remind ka or ma-remind yung mga passengers na malapit na yung flight nila. Of course, may buffet. So, yan yung mga food. So, but most of the people here are just charging, taking coffee, taking snacks, and resting, no? While waiting for their departure time. Okay? Ayan. So, marami naman din choices, no? May mga soup, syempre may rice, may mga viands din naman. May coffee, may different set of desserts and drinks. Ayan. So, maraming choices. And then, so, nagstay na lang ako after ko mag-snack. Nagstay na lang ako dun sa may resting area. Then, I go out. Parang 1 hour lang ako nag-rest. Ayan, nag-charge din ng phones and all bago ko umalis. So, pwede rin pala kayo mag-shower dito, no? If you feel like gusto nyo pang mag-freshen up, no? So ano namang itsura ng sa airplane na sa loob ng business class seat? So ito siya, yung loob ng business class section ng
PAL. Ayan. So may mga sarili ka namang mga gamit din dito. So makakatulog ka talaga kasi up to 180 degrees naman yung naihiga yung upuan mo. So tapos given din na may pillow and blanket. Ayan. So kung gusto mo naman manood lang ng TV if you're not comfortable na makatulog, ayan. Merong mga movies naman sila or music. Ayan. Okay, so may monitoring din kung ilang hours pa kami, gaano kalayo papuntang Melbourne. Ayan, kung ilang hours pa yung arrival. Yan, so welcome to Melbourne. Yan, nakarating naman tayo ng maayos. Naging smooth din naman yung sa immigration and then sa security check and also yung pagkuha natin ng ating luggages. Very organized yung sa kanilang luggage pickup area, no, sa may luggage belt. Then nag-Uber ako kasi sa Melbourne or even sa Sydney, sa Australia, Uber yung uso na ride-hailing app. So nag-Uber tayo papunta sa hotel. So nagstay muna ako doon sa room ng ka-team ko kasi hapon pa naman yung check-in. So umaga kasi ako dumating, mga 6 a.m. Lumabas na ako ng airport and siya rin naman nagsabi to stay first sa kanya kasi nga hapon pa yung check-in. So nag-lunch muna kami and then nagpunta na kami sa kalapit na Shrine of Remembrance. Yun yung una kong pinuntahan on a Sunday. And then yung kalapit na Royal Botanic Garden. So ito ginawa to for memorial for those Australians na nag-serve in war and peacekeeping operations. Ayan. So for 2024, 90th year na yung Shrine of Remembrance. So sa first floor, sa ground floor, merong dito memorial area or parang museum area, and pwedeng mag-ikot-ikot just to check the history, to learn about the history, how was it doon by the time ng war, Second World War, and then how Australians serve their country, no? And so nag-ikot-ikot muna kami just to learn some sort of the history, no? And also saka kami umakyat, pumunta kami sa balcony area. Crypt pala yung tawag dun sa may ground floor, and then nagpunta kami sa may balcony area. Ito naman yung overlooking na doon sa labas nung pinaka shrine. Yan, overlooking siya sa CBD, sa Central Business District ng Melbourne. And then, nasa outskirt kasi itong area na to. And then, makikita mo na rin yung katabing park or botanic garden ng Shrine of Remembrance.
Yeah, so up next, Royal Botanic Garden. Nagtuloy naman tayo, naglakad lang tayo going to the adjacent Royal Botanic Garden. So malawak tong garden na to and napaka ganda ritong magstay over the weekend. Like parang magpalipas ka lang ng oras ng afternoon or morning or mag-jog ka dito in the morning. Maganda yung place. Mukha lang siya mainit pero hindi. Actually, it's autumn, so malamig. Yung kapag autumn dito, yung temperature ng Australia or ng Melbourne is at around 8 to 15 degrees Celsius. Ayan. So minsan kapag naman pa winter time na, yan, bumababa pa yan ng less than 8 degrees. Ayan. So dito kami nagstay. Saglit, nagpalipas, nagkape, nagtake ng snack. Then, we go back to the CBD. Then, nag-roam around pa rin, of course. Yeah, so that's it guys. Nakapag-dinner na rin kami. So pabalik na rin kami ng hotel namin. So that's it for my first day here in Melbourne. See you on my next upload. Please like this video and subscribe. Bye. Thank you.